Kumakalat ngayon sa social media na magre-resign na daw si Vice President Sara. Ngunit mariing itinanggi ito ni Defense Counsel Attorney Michael Poa. Dahil kung magbibitiw ito sa pwesto ay para na rin niyang dilaglag ang 32 million mahigit na bumoto kay VP Sara. E papaano ba naman hindi magpapakalat ng fake news ang kalaban ni Vice President Sara na ngayon naglabas ng survey ang WR numero at base sa mga nagdaang impeachment trial. Abay marami ang hindi sumasang-ayon sa impeachment trial na ito. Heto yung tanong sa WR numero. Nitong Mayo, naging desisyon ng Kamara o House of Representatives na i-impeach si Vice President Sara Duterte. Sang-ayon ka ba o hindi sa naging desisyon ng Kamara, kung saan nakakuha ng 54% ang lubos na hindi sumasang-ayon, 31% naman ang lubos sang-ayon, at ang hindi sigurado ay 13%, at ang hindi pa narinig ang issue na ito ay 2%. So lamang na lamang ang ayaw sa impeachment trial na ito. At kung pag-uusapan naman natin ng ebidensya, ayon dito, views on strength of evidence versus VP Sara Duterte, na kung saan na nagsasabi ng mahina ang ebidensya ay 42%. 31% naman ang hindi sapat ang aking kaalaman tungkol dito. 27% naman ang malakas ang ebidensya. So pagdating sa ebidensya, mahina ang ebidensya na ipinapresenta ng prosecution team. So malinaw na ayaw ng taong bayan sa impeachment trial na ito. Ayaw nilang ma-impeach si VP Sara. Kaya ano naman ang sagot ni Attorney Michael Poa sa napapabalitang magre-resign daw si VP Sara? Panoorin natin ang video. Kanina na-interview si Chairman Garcia, although I don't know kung sasagutin mo. Sabi niya, hindi naman sa interview sa DZMM, sabi niya na kahit na makonvict si VP Sara at mag-resign, tapos assuming mag-resign siya, pwede pa rin siya tumakbo sa 2028 presidential election. Pinag-uusapan pa yung option na gano'n? Kasi considering may nagpapantag na gano'n ng may option na mag-resign, allegedly. Hindi po. I think I can answer that categorically. Hindi namin pinag-uusapan ng Vice Presidente yan. Obviously, as a lawyer, naisip na namin matagal na that's one of the options. But, the Vice President has no plans of resigning as I speak now. And so, she has always considered the 32 million people that voted for her. Yes, totoo. Nakakahiya naman sa 32 million mahigit na bumoto kay VP Sara kung si VP Sara ay magre-resign. Samantala'y disappointed naman si Senator Raffy Tulfo dahil daw nilostay ng opisina ni Vice President Sara ang pera ng taong bayan. Talaga ba? Sigurado ka, Tulfo? Heto ang video, panoorin natin. Uy, sabi ni Raffy Tulfo disappointed daw yung taong bayan dahil nilustay daw ng Office of the Vice President yung pera ng taong bayan. Hoy! Kapal. Mr. Stupid! Mr. Stupid. Disappointed yung tao sa'yo. Totoo. Kami ang disappointed. You are barking at the wrong tree. 1 trillion ang nawala sa flood control. Hindi mo man lang tinawag na stupid si Marcos. Totoo yan. Stupid si Bonoan. Ang tao. Wala kang sinasabing ganon. Kingina mo. Selective eh. Sabi nga ng kapatid mo, ang sarap mong hambalusin. Masyado kang mayabang. May sinabi ka na ba tungkol sa flood control? Wala. Tahimik. Ay, yawag yabang. Pastupid-stupid ka pa. Pera ng taong bayan, trilyon ang halaga, bumabaha ang Luzon. Bumabaha ang Bulacan, bumabaha ang Pampanga, bumabaha ang Metro Manila. Tapos kayo dyan, nag-i-impeachment, mayabang ka pa,
Sasabihin mo pang stupid, hindi ka nga makapagsalita tungkol sa nangyayaring yan. O kinamday kingdom come. Yawa! Ang yabang! Nilulustay niyo yung pera. Nilulustay. Meron kang prueba na nilustay? Di ba? Wala. Meron kang prueba na napakinabangan ng vice presidente yung pera? Totoo. Ulol! Grabe ng kayabangan ng mga ito. O, di ba? Isama na natin itong si Senator Bang Aquino na OA. Di ba? May alias siya. Marcial Bonifacio. Pero wala siyang confidential fund. Ulol. Ang pinag-uusapan yung paggamit ng alias. Yes. Ha? Hindi ko nakatanggap ng confidential fund. Yung example nga ni Senator Robin Padilla ay mga alias ng mga NPA. O, di ba? Familiar ka ba kay Dimasalang? O, yung ating mga hero, meron din silang mga alias. Tapos sasabihin mo, wala naman silang confidential fund. Oo, hindi confidential fund ang pinag-uusapan. Alias. Yung seguridad ng mga taong may alias. Di ba? Inginan to. Si Ping Lacson naman, stupid dahil hindi lang pinalitan yung nomenclature. Eh ano naman ngayon, kung pare-pareho lang, kung pare-pareho lang talaga yung activity, babaguhin mo pa? Ha? Year in and year out, pareho lang ang ginagawa. Oh, the similar activity, producing similar results. Di ba? Oh, pambira talaga yung mga tao. Nagpapakabobo na lang sila dyan sa impeachment pero hindi nila masita yung flood control dahil yung Pangulo yung involved. Yung Pangulo, pangalan ng Pangulo, pangalan ni Martin Romualdez ang nandyan. Kaya hindi nyo mapangalanan. Yes. Kaya hindi nyo masita-sita. Kaya hindi nyo maimbestigahan. Di ba? Magagalit taong bayan sa inyo, ako na nagsasabi, dahil ako taong bayan ako. Galit na galit na. Ordinaryong taong bayan na nagsasalita para sa mga kasintulad ko, kahalintulad ko ng sitwasyon. Kami, alam na namin, nagnakaw yung mga taga-gobyerno tapos Sara Duterte ang paparusahan ninyo. Takot kasi kayo, mga animal kayo. Sayang ang bayot. O hindi ko sinabi na bayot. Grabe kung makapagsabi si Raffy Tulfo na nilustay daw ng opisina ni VP Sara ang pera ng taong bayan. Bakit nga ba siya nagkakaganito? Kasi nga naman sa pinaka-latest na presidential survey, pangatlo na lamang siya na kung kamakailan ay nagpapang-abot ang kanilang puntos ni VP Sara. Ngayon, pangatlo na lamang siya, 14.2%. Si VP Sara ay merong 39.4%. So talagang dinidiin nila si VP Sara. Para nga naman wala na silang matinik na kalaban sa 2028. Kasi nga naman, pag tumakbo si VP Sara sa 2028 presidential elections, sure win na. Ang hinihintay na lamang ng taong bayan ngayon ay ang 2028 elections at hirangin na Pangulo si VP Sara sa 2028. Grabe kung makasita si Raffy Tulfo dito sa opisina ni VP Sara, samantalang yung mga tunay na nagnakaw sa kaban ng bayan dyan sa flood control, mahigit 1 trillion pesos ang nawala. Sila ang nakinabang sa pera ng taong bayan, ngunit ang taong bayan na pinanggalingan ng pera ng pondo ay sila yung naperwisyo, binaha, nasawi ang kanilang mga mahal sa buhay dahil sa pagbaha, dahil sa mga flood control scam na yan. Kaya talagang pipilitin nila na masiraan, mapabagsak at mapatalsik sa pwesto si VP Sara. Dahil talagang ang mga magnanakaw nito ay may kalalagyan sa 2028. Excited na ba kayo na mag-2028 elections na? Ano ang inyong opinion? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like yan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.